Magandang umaga po, mga YouTubers at sa mga mahilig sa mga vlog natin. Ako po ay muli po ay nag-aanyaya sa inyo na panoorin ito pong ating ginagawang vlog. Iba't ibang kwento, sari-saring mga kababalaghan, ritual, at mga paborito niyong artista ang siyang inyong masasaksihan dito po sa akin pong Apo Joey's Inspiring Stories na kapupulutan niyo rin po ng aral at iba't ibang kalaman patungkol po sa paggagamot at tungkol din po sa mga halamang gamot na maaaring makatulong para sa ikagaling ng inyong sakit at karamdaman. Dito lang po yun sa Apo Joey's Inspiring Stories. Ganito po ang makikita nyo sa mga eksena sa aking pong vlog. Bumibiyahe po ako para po sa isang misyon at makikita rin po ninyo sa video na ito ang mga lugar na aking pinuntahan, na ako po'y naggamot, maaari sa bahay at sa ibang lugar, na kung saan po ay makikita po ninyo na mayroon po akong ginagamot na mga pasyente na ito po ay nanggaling pa sa ibang lugar. Na kung saan po ay nagtiwala sa inyong lingkod na si Apo Joey. So matutunghayan na rin po dito kung paano po sila gumaling, paano po sila pinagkalooban ng himala na kaloob ng ating Panginoon. At ito pong inyong lingkod ay may sarili pong pamamaraan ng paggagamot, na ito po ang ginagamit lamang po nito ay yung pinagkaloob sa kanyang healing power na sa pamamagitan po ng kanyang daliri na pag ito'y tinapat sa... At magandang gabi po sa inyo lahat, lalo na po sa mga subscribers natin. For today's vlog ay ipagpapatuloy po natin yung nabitin na ating pong ginawang interview nung magpunta po ang Tagatanhawan Institute dito po sa aking bahay. At sila po yung nag-interview sa akin. Dahil nga po sa napakahaba po ang amin po naging interview, ay akin po minabuti na munang putulin. At tayo po ay mag-part 2. Pero bago po yun, ako po yung unang-una nagpapasalamat sa mga walang sawang nagsusubscribe sa aking YouTube channel, Apo Joey's Vlog. Sa mga baguhan po diyan at hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please, huwag po natin kalilimutan, i-subscribe, paki-like and share, at paki-click na rin po ng notification bell para lagi po tayong updated sa mga ina-upload ko pong video. Gaya po ng ginagawa ko po. So, bali po itong pangalawa po natin muli na pagbabalik kong muli sa aking pagbablog. Dahil busy nga po tayo sa paggawa ng Reels. So, ngayon po ay ang ating pong vlog ngayon ay ito po ay patungkol po sa part 2 noong pong ating nakaraang vlog tungkol po sa mga kaganapan nung ako po may interview. Unang-una po nagpapasalamat po ako sa Tanawan Institute Senior High School Department. Maraming salamat. At gayon din po kay Ma'am Bel Batrice Tisuela. So maraming salamat po. Yung po kanila subject teacher.
kay Jelica Den M. Antipolo. Ayan. Maraming po salamat sa lahat ng mga estudyante na nagpunta po dito sa bahay para ako'y kanila ma-interview. So, marami po kaming napag-usapan patungkol po sa aking ginagawang paggagamot, pamamaraan ng aking paggagamot. At yan po lahat yan ay matutunghayan nyo po sa video na ito. Ito po yung pangalawang bahagi. So, natutuwa po ako dahil ito po yung pangalawang interview ko po. Nung nakaraan po yung pong sa Zoom, yung pong haunted stories. Ngayon naman po ay actual, dito naman po sa bahay ko. So, marami po kami napag-usapan patungkol po sa gamutan, patungkol sa ginagawa ko, paano ako nagsimula. So, lahat po yun ay isinad ko po dito. Saan nanggaling yung kapangyarihang pinagkaloob sa akin? Nandyan po sa kabuuan. So, panoorin niyo po. Ito pong part 2. Andyan po. Dati yung kamay ko, gumagamit din ako ng mga instrument. No, mga instrument na gaya rin ng ibang mga nasa YouTube. Dumating ang araw na yung ginagamit ko na panipit sa paa, actually sa paa naman lagi makikita naman yun sa YouTube, ay naputol. So nawala, hindi ko na magamit. Hanggang sa, di ko inaasahan ako na mismo ang nakadiscover na minsan may pumunta rito pasyente ko, ginamot ko, actual, hinawakan ko yung kanyang yung paa niya. Nagkaroon siya, nag-grounded siya. So doon nagsimula na yun. Wala akong idea. Bigla na lang talagang dumating sa akin yung ganung pangyayari, yung gift na yun. Na kapag ang isang kamay ko na inilapat ko yan sa isang pasyente na mayroon na, sana mayroon kayo, sana may sample tayo dito. Pwede ba mag-sample tayo? Pag meron, may mararamdaman ka. Pag wala, pwede, para actual. Makita nyo. So, para makita nyo yung actual kong ginagawa. So, ganito yung sinasabi ko. Sige, tanggalin mo yung sapatos nyo. Para maganda may actual, di ba? I-demo natin. Video picture. Video nyo kung gusto nyo. Para ma-demo. Tanggalin mo yung images mo. Kasi pag meron siya, eto ha, hindi ko may nararamdaman to eh. Meron ito nararamdaman to eh. Tapos, kailangan ko merong isang wala ha. Para malaman ninyo na difference na meron. Ito ha. Ito yung daliri ko. Ito sinasabi ko sa inyo. Pinaniliwanag ko itong daliri ko. Ito kasi, pag inilapat ko ito dito sa kanyang ito, masasaktan siya. Ayan siya, oh. Pag wala, hindi. Masakit. Ayan siya, oh. Huwag mo ilaban. Masakit. Ganun siya, oh. Ano naramdaman mo? Di mo, oh. Itutok mo. Anong naramdaman mo na ginagawa ko? Oh. See? Ayaw ito mo, oh. Kita niyo yung hand ko, oh. Daliri ko, ha? Oh. Kasi sabi ko sa inyo na pag meron siya, makukuryente siya. Masakit. Oh, meron siya eh. Kaya daliri ko lang yan, oh. Ano naramdaman? Masakit. Anong may natusok o ano? May natusok. Oh, see? Ano yun? Para karayom? Rayom. Oh, see? Mamaya ayusin mo. Yung wala. Ako, wala. Oh, patingin na wala. Tapos, ano po? Sige. Diba ha? Para maipaliwanag ko sa inyo yung diferensya na meron o wala. Ano ito? Di ba siya, oh? Meron. Oh. Oh. See? Oh. Kasi pag meron yan, masasaktan yan. Oh. Di mo, oh. Pero pag wala, hindi. Sige, thank you.
So yun, ipinaliwanag ko lang sa'yo, pinakita ko lang sa'yo. Yun na yung tinawag na gift sa akin na pinagkaloob. Mas maganda i-demonstrate natin para maliwanag, para iwala, makita nila. So yun yung sinasabi ko sa'yo na gift na pinagkaloob sa akin. So yun lang, tuloy-tuloy lang. Kapag may mga, may mga galaw, ganun talaga. Okay. So meron pa kayo tatanong? Yung kanina po, nabanggit niyo po na may calling po kayo. Oo, calling. Ano po yung calling na ito? Paano po siya i-describe? Calling, bata pa lang. Bata pa lang talaga ako ay nakikitaan na kahit may mga edad yung yan, kasi lagi akong natutumba sa school. Lagi akong hindi, para bang, yung bang dinadala sa ospital, wala namang makita ng sakit. At tuwing ako tuwing sasapit yung ganyan sitwasyon na para ba may parang sumasapit. Na siyempre, high school ako, wala naman akong alam. Na parang may gustong sabihin, hindi ko naman mailabas. Kasi nga, wala ako sa tamang edad at hindi ko alam yun. So, na-realize ko lang yan nung dumating na yung time na ako'y ganito na tinawag. So, nung ako'y sumama sa mga espiritual, doon na enhance lalo ang power ko at parang nawala yung Ilang taon po kayo nung parang naramdaman niyo na kayo? Parang iba? Siguro mga siguro mga 40s, mga 40s ko. Pero ako na yun, nasa 52 years old ako ngayon. Nung napansin niyo po ba na may kakayahan pala kayo, pinili niyo agad na pumunta sa ganitong profesyon po o Hindi. Kasi, bakit? Pinag-isipan ko muna mabuti. Kasi dahil, ang isang desisyon ay napakahalaga. Hindi mo po pwedeng basta na lang ikaw mag-desisyon. So, kahit kahit profession, pinag-iisipan muna mabuti. Dahil kasi yan, katulad nito, itong paggagamot, hindi ito basta na lamang mo pag ginusto mo, at inayawan mo, ayaw ka. Hindi pwede. So, kailangan pinag-aralan ko ng mabuti kung ano yung aking magiging kasi alam ko magiging kalakaran dito. Marami ako sa sacrifice. Sinakripisyo ko ang profession ko. Kasi trabaho iniwan ko eh. Iniwan ko lahat ng aking mga personal na maambisyon sa buhay ko. Kumbaga pinariority ko ito. Alam niyo naman siguro, trabaho, siyempre kikita ka doon. Pero sa paggagamot, hindi naman trabaho ito eh. So, pinanindigan ko. Kaya bago ko tinanggap itong profession na ito, pinag-isipan ko muna mabuti. Lahat, sinakripisyo. Saan po galing itong gift na ito? Hindi ko rin kasi masasabi, maaari sinasabi na yun sa mga pangkarino. Kasi nung bata ako, hindi ko akalain na bakit ba ako pumunta sa puno na lagi ako napunta doon. Na parang lagi nang ako may pinakausap. Tapos, bukod doon, hindi ko rin masasabi dahil meron din kami na magagamot. Pero hindi ko rin masasabing galing sa kanya. Kasi hindi naman ako talaga totally may hilig sa ganyan. Kasi ako focus sa simbahan ako eh. Sino po yung sa mga kamag-anak niyo po ang meron po ganito kapag kakayahan? Ano na sila patay na? Tatay niyo po? Wala. Lolo. Lolo at tiyo. Pero na po bang time na nanggagawin po kayo tapos parang sobrang nalala po yung situation po ng pasyente na hindi niyo po kinaya o wala pa naman po kayo na-encounter? Wala naman ng Diyos, wala naman. So kadalasan po talaga, ang kadalasan niyo pong ginagamot ay ano ba?
ginagamot. Meron sinasapian, merong nakulam. Iba-iba kasi, meron naman na sa doktor na siya, na palipat-lipat na hindi magamot ng doktor. Ayun, tapos, barang, may mga tumutubo dito sa mga katawan niya sa may skin niya. So yun, bukod doon, yung sa mga stroke, yung mga hindi makatayo. Doon po sa mga medyo, pag po kasi po babarang, talaga po bang malala na po siya? O Uno, pag hindi naagapan. kapag po ganun nakalala yung mga wala naman pong balik. Hindi po, di ba po ba kasi minsan may sinasabi sila na pag nagagamot po sila, babalik sa'yo. Wala pa po bang nangyayari ganun? Kasi, bilang isang manggagamot, kailangan talaga palaksan doon. Kailangan yung fit, tinatawag na fit. Kasi nga, pag kami takot ka, maaari nga. Kailangan kasi nga, kaya nga, bago mo nga pag-isipan ng isang bagay, alamin mo papasunod mo. Kailangan alam mo yan. Sabi nga alam mo kung saan, kung paano ka makakalabas, kung paano mo ito malalabana, paano mo ito mapapagkaroon pa yan. Dahil kasi, sa bilang manggagamot, maraming challenges sa napakarami. Yan nga, katulad nga ng ganyan, yung sinasabi mo, na maaaring mabalikan ka kung mahina ang loob mo. Kalimitan naman, actually, kalimitan naman ipagkay ko yung mga negative. Yun. Kasi malaki ang nagagawa ng tao na kapag ka ang isang tao negatibo. Kasi kung ano yung binubo ka naman mo siya mangyayari kasi takot ka eh. Pero kung pag ikaw ay isang taong positibo ang iyong pananaw, malakas ang mo. Hindi ka kakapitan kasi yan ang paniniwala mo eh. Tsaka paniniwala mo kasi ako nagagamot, hindi ako nabubuhay para sa sarili kong kalaman pa rin ako naghihingi pa rin ako ng guide sa Holy Spirit. Guide niya ako. Hindi ko mo may kalooban kong binigay sa akin, hindi ako nanana para sa sarili ko. Pa rin ako gabayin ako sa akin, ginagawa pa rin ako. Naituturing niyo po ba ang sarili na instrument? Yun. Instrument. Bilang instrument. Hindi kasi pwede natin ipagmalaki na tayo kung hindi dahil sa kanya. Kaloob yan eh. So, parang talagang gift. Oo naman. Oo. Hindi natin makakaya kung hindi tayo gagabay. Hihingi ng gabay ko. Ang part na po na ito, ano pong tawag niyo po sa part po na ito? Yung mga marami pong santo. Ito tinatawag na sagrado. Sagradong altar. Dito kasi ako nagagamot. Dito rin ako nag-ritual. Bukod kasi sa paggagamot, kasi ako olakaw. May tinatawag din ako ritual. Ritual online, tinatawag na ritual online, yung halimbawa, nasa ibang bansa, na through video call lang, hindi actual. So, paano paggagamot? Instruction. Napag-aralan ko yan noong, di ba noong pandemic, noong pandemic. Di ba noong pandemic talaga napakahirap ang sitwasyon. Noong pandemic nyo talaga nag-try ako. Kasi wala kang komunikasyon sa tao, hindi ka naman pwede makalabas. Paano mo masiservisyon ng isang tao gusto mong humingi ng tulong, hindi ka naman makalabas, kahit pa may pa. So, yun. Nag-start ako noon nung mag-online. So, yun, naman, mga nasa malalayong lugar. Kapag po ba ganun mga ritual, ano po yung nagiging epekto po nun sa mga ginagamot po ninyo? Paano po sila nagagamot? Ano po yung nagagamot sa kanila? Bawal, kasi ang sakit ng pasyente may galaw ng tao or masakitan dyan, nilalagnat, o di ba may sinasabi na minsan meron silang mga hindi sila mapagkain, natatakot sila pumunta sa ospital, baka, di ba, alam niyo na yun, baka sabihin na may COVID. So, nag-aano rin ako. Meron na po bang sabi niyo po kasi kanina may case dito na hindi mapagaling sa hospital. Oo. Tapos po sa inyo na lumapit. Oo. Paano pong nakita niyo sa kanya? Di ba nagamot niyo po siya? Mm-hmm. Ano po sa tingin niyo yung naging nakita niyo sa pasyente na hindi nakita ng hospital? Eto hindi naman ako naman hindi naman
Nire-respeto ko rin naman mga doktor, di ba? Ang doktor kasi, ano yan, kumbaga, instrumento din yan. So, naniniwala ko. Pero naniniwala ko na merong tinatawag na pandoktor at merong pang spiritual spirit. So, once na ang isang doktor, hindi niya nakita, hindi sabihin niya, spiritual yun. So, curious po ako, ano po, like, ano pong difference niyo po sa ibang mga fake heroes? Kasi mayroon naman kasi ano eh. Kasi basta kami, iba-iba ang pamamaraan. Kasi, kumbaga, kailangan rin naman natin irespeto kung ano kanila pamamaraan eh. Kumbaga, sa akin gift talaga. Gifted talaga yung akin. So, hindi talaga ako na aral. Hindi talaga totally, although nagamit din ako ng mga orasyon, pero hindi ko masyadong ini-emphasize yun. Di ba kita mo naman na gumagamit pa ako ng kinakalang gumamit pa ako ng orasyon kasi para sa akin, ano eh, yung faith. Naniniwala ako sa mga yan, may mga ating-ating. Naniniwala din ako. Pero hindi ako masyadong nakadepende. Para sa akin, instrumento lang din. Kasi kailangan importante pa rin, mayroon kang faith para mapagaling mo ang isang pasyente. At pag ako'y nagamot ang isang pasyente, kina-counseling ko muna sila. Kailangan i-motivate ko muna. Naniniwala ka ba? So bago ko siya gamutin. So, malaki po yung possibility na hindi talaga naniniwala. Baka po hindi tumalaw. Oo, kasi mahirap. Lalo na pag may loob, kailangan i-counseling mo muna siya. Palakasin mo ang loob. Doon po ba sa mga nagamot nyo na noon, meron pa po kayong nakakausap or may bumalik po na nagsabi na ayos na nga raw po siya? May mga Sa YouTube, oo. Tapos, minsan ay sila na rin ang nagre-review ng mga pasyente ko. Sila na rin. Bigla-bigla na may darating dito na pinano noon, taong doon. So, bukod po dun sa counseling, bale, sabi niyo po kasi kanina, alam niyo na po agad kapag po meron ang isang tao. Di ba? Oo. Pag po nakita niyo na siya, alam niyo na meron, na-i-counsel niyo na po, ano na po yung mga sunod niyo gagawin? Ang ginagawa ko kasi, di ba sinasabi ko mga parang tawas, katulad ng ginawa ko sa kanya, para maging klaro, mas klaro para sa kanila, gumagamit pa rin ako ng pagtatawas. So, ang ginagamit kong pagtatawas, sino pwedeng lumapit para maano nila, para ma-illustrate ko, di ba, para mas maganda. Para maging sample ko siya. Excuse, sasagot na lang. Kumukuha na ako ng one paper. Sinong dyan? Ito yung ito yung one paper. So, ito yung one paper. Para malaman nyo rin kung paano yung paraan ng pagkatawas. Kung mas maganda kasi ay i-demonstrate natin para mas malinaw. So ito, ating ko siya sa apat. So kanina, ang ginawa natin, di ba klaro ko na? Para mas klaro, ginayon ko, para mas lalong kumpirmado na meron siya, tatawasin ko siya. Ito pagtatawas, kung sa doktor, para itong x-ray. So, para makita, malaman kung saan ang gagaling yung sakit. Questions lang po. Sige. Ano pong tawag po sa ginawa niyo po? Yun kasi ay kinalaro ko na talaga. Kung tutuusin, dapat tawasin ko lang. Sa imbes na tawas ang ginawa ko, inano ko na ng daliri. Kasi doon ko malalaman kung meron yun o wala. Kasi kapag nahahawakan ng daliri ko siya, masasaktan siya. Pag wala. Pag wala, hindi naman .
So, yan o. Ito o. Yan. Medyo i-ano mo lang kasi ang likod lang. Okay. So, ito yung langis ha. I-gano mo lang. Ano lang ito lang. Para makita nyo. Ito lang ha. Ito yung ano ko ha, oil. Ito yung oil ko. Okay lang ha. Isa lang naman eh. Hindi naman ano eh. Para malaman yung ano yung ito. Ito yung oil ka ha. Ayan ang papel, oh. Kita nyo, walang naman na. Ito ay dadasalan dito. Bago pinagin ito. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ay ipakita mo sa papel na ito kung ano ang sakit ng tao ito. So, yan o. Ipapahid ko yung langis dito sa likod. Meron siya eh. Alam ko meron siya. See. Kita nyo siya? Meron? Sige, baba mo. Kita nyo siya? Ayan o, meron o. Meron image o. Nakita nyo? Yan ang pamaraan ng aking pagtatawas. So, iba-iba kami ha. Ito yung ginagamit ng pamamaraan. Meron umano, may naramdaman ito. Tama ba ako? Meron ka nararamdaman na yan o. May lumalapit sa kanya. Ayun siya, ako may image o, tao, yun, nakaupo o. Kila niyo siya? Kumanin mo, yun. Ayun o, lalaki. Kita nyo? Yan o. Nakikita nyo? Ayan o, nilalapitan ka. Ito yung tinatawag na ano, kung sa doktor, ito yung parang kung sa ano, x-ray. Para malaman kung ano talaga yung sakit, pinagmula ng sakit ng tao. Bakit? Nakakatulog ka ng ayos? Hindi. Minsan, hindi. Oh, ayun, may lumalapit sa iyo. May times po ba na nag-fail na po yung ginawa niya sa isang tao? May times na po ba na hindi po gumana yung pagtatawas niya? Hindi naman. Depende kasi yun sa... Kasi once na tinawas kita, kailangan diretso. Kailangan diretso yung gamot ka. Hindi pwedeng tinawas kita ngayon, timalis hindi. Kailangan kasi diretso na gamot ka. Pero talagang pangtingin lang po yan, Oo, hindi po yan gamot. Hindi pa yung gamot. Kumbaga, inano ko lang siya. Pinakita ko lang sa inyo ang sitwasyon. Pero hindi pa totally ito ang gamot na ginagawa ko. So, ibibigay ko ito sa iyo, ilagay mo ito sa unan mo. Bakit ko palalagay sa unan? Ito ang gawin mo dito, kinabukasan na, di ba ilalagay mo sa unan? Pag-gising mo, sunugin mo yan. Pagkasunog mo niya, yung abo niyan, i-cross mo bago ka maligo. Yung abo, sa noo, sa kawan. So, kung sadya talagang kung hindi pa talaga, ay magano ka na sa akin. Oo, bumalik ka. Lalo doon sa nalapatan ko. Kasi once na nalapatan kita, mararamdaman na yun. Oo. Mararamdaman nila yun. Kasi gawa nang ginalaw kita eh. Yun. Para hindi, para pag ikaw hindi nagamot, para dagdagan nila, para hindi ka makapagkakas. Usually, meron gano'n nangyayari experience. Okay. So ano po, like, nasabi niyo po kanina sumasama po kayo sa mga spiritual. Oo. Ano po, like, nag-undergo po ba kayo ng seminar sessions para po gawin po yung mga... Ano po yung mga spiritual na yun? Paano niyo po sila i-explain sa amin para as... Yung sa mga sa mga spiritual, wala lang, bali sumasama lang naman ako sa kanila. Kumbaga parang ini-invite lang naman nila ako, sumasama lang ako. Pero siyempre, may sarili akong hindi ko lang pwedeng i-share yung maliban na lang, sila na mismo yung mag-open sa akin. So may mga wala po kayong seminars na ginagawa? Nagsiseminar ako sa taong viewing, pero
bago ko i-seminar, syempre, kinakailangan muna, meron akong bagay na kailangan ko muna makita sa kanila, talagang willing sila. At karapat-dapat. So, hindi basta nalaman ko tinatanong. Nakikita nyo rin po ba sa ibang tao kapag may confidence sila? Hindi. Agaya na, pag pumunta, alam mo, yung nararamdaman. Yung kasi, niniwala ba sa mga third eye? So, nalalaman ko pa may nararamdaman sa tao, wala. So, meron din po kayo third eye. Paano kayo natutulungan ng third eye sa Panginoon? Kusa na yung dumating. Kusa na nabubuksan. Pwede pong ma-explain po yung third eye po na like baka hindi na nakasal. Kasi po, curious din po kami kung ano po yung third eye po. Kasi kadalasan po kapag third eye ang sinasabi nila, nakakita ng multo, ganyan. Yung third eye kasi, yun nga, nabubuksan yung ikatlong mata mo, nakakakita ka ng mga ibang kauluan, na mga ordinary, na mga hindi mo nakikita, mga nilalang, iba't iba. Yun yung tinatawag na kanila. Hindi na may kusa dumadating. Malinaw niyo po ba silang nakikita? Figured po ba yung nakikita? Oo. Figured po talaga. Oo, minsan alam mo yung yabag, nararamdaman mo yun, nararamdaman mo yung pag malapit sa sayo, mararamdaman mo yun, mararamdaman mo, kasi nasabi nga pag kami mga third eye, ramdam mo yun. Kasi gumagana kasi yung ating yung five senses. Alam niyo yung five senses. Yung naamoy mo. Amoy at takol, amoy ganun. Ano po yun? Anytime po? Hindi naman. Depende. Kaya sabi nga, kaya nga yung sa mga iba na nagmimiki na gano'n, hindi gano'n kadali. Hindi ka makakapabuhay ng normal. Kasi babangon ka, pagbangon mo kung takutin ka, matatakot. Part po ba ng third eye yung like yung makikita niyo po mangyari sa future? Oo, dude. Yun yung mga tinatawag na psychic power. Oo. Yun yung mga vision mo. Yung kasi pagkakalog lang kasi, bilang sa Manila, hindi, sabi nga, nabanggit mo nga kanina yung pwede, iba-iba. Hindi lahat ay ibinibigay. Ganun. Nabanggit ko kanina na minsan po nakakatakot. May mga time po ba kayo na parang sinabi niyo po na ayaw niyo na po sa kakayahan niyo? Parang natakot na po kayo sa sarili ng kakayahan? Hindi naman kasi tinukulagan lang ako. Ang kaya ko lang na kasi, nung first time, talaga natakot ako kasi ayoko talaga muna mabusa ng mata ko kasi hindi pa ako prepared. Kusa naman din wala ka namang magagawa. So nahihiling naman nasa tamang pagkakataon. Na ikaw rin naman ang mag-decide kung saan din talaga gusto mo. May balak po bang ipagpatuloy pa na mas matagal pa? Hanggang kailan niyo po siya gusto mo? Basta ang sa akin, hanggang kaya at talagang ninanais ang Panginoon Diyos na ako magamit, ginagawa ko. Di po ba, meron na po bang instance na may nagsabi sa inyo na pwede naman yan? May mga ganun po? Ay, mawawala. Mawawala, oo, meron. Sa YouTube na, like, yung ginawa ko. Oo. Kasi sa YouTube channel, tawag dito, may kumpara ko eh. Hindi maiwasan yun, may kumpara ko sa mga ginagawa nila. Kasi nga, katulad yung nasa Handaliri, inuper nila ako. May nag-private message pa nga sa akin. So, pag ganun sa ganung sitwasyon, hindi mo pinapatunan. Kasi ba't ko papapatunan? Sino ba nakakala kundi sarili ko din? At saka, alam naman ng mga magpapagamot. Sila naman mismo nakakalam kung sila naman mismo nakaka-witness na alam naman nila yung ginagawa ko. At pakinakalam ng paliwanag ako. Itong YouTube channel niyo po na ito, na ginawa niyo po siya during pandemic po. Tagal na. Matagal na. So, parang ano pong reason niyo para may palawak yung kakayahan niyo po para mas mapakilala? Hindi lang sa ganun, kundi
Kasi yung akin kasi, ewan ko ba ito, para na-recognize. Excuse me. Hindi ko alam. Ano, sa akin kasi ay may inspire. Kasi, kaya nga sabi ko, inspiring stories. Kasi, ang akin, in-expose ko yung aking paggagamot, kundi para ipaliwanag sa mga tao na walang imposible kung ito'y mananalig sa Panginoon. So, kung ito'y may sakit na gano'ng karamdaman, o na sinasabi ng sakit na malala, may pagkakataon kung ito'y mananalig. May mga bagay na wala namang imposible, lalo kung mananalig. Ganun ang ginagawa ko. So, may explanation ako. Yung panggagamot niyo po ba, lahat po ba ng karamdaman sakop niyo po? Or like may limit po? Wala naman. Wala naman. Kasi sa akin ginawa ko talaga eh. Kasi pag magagamot ka, kailangan lahat anumin mo. Eh paano kung may lalapit sa'yo? Yung let's say, lumaki ang tiyan, nadaw-daw, yung tinatawag na nadaw-daw, alam niyo yung daw-daw, yung pinalaki ang tiyan, na parang tambol, na wala namang kinakain, ba't ito ang laki ng tiyan? So yun. Yun kasi yung daw-daw, ayan ha, take note ha, sa mga estudyante, lalo na sa mga hindi matino. Yun ay inilalagay sa atin. Let's say, halimbawa, hindi kita kursunada, duwa ko sa'yo, siyempre, papakita ba ako sa'yo ng gano'n? Hindi. Lalagay niyo yung iinumin mo. Yun ang tinatawag na lason. At kapag hindi nagamot yun, namamatay. Yun ang tinatawag na lason. Kaya hindi basta nalaman. Maraming paraan. Sabi niyo po, di ba, mahirap po kapag may ganito gift po, since talagang, lalo na kung mahina yung loob. Oo, mahina ang loob. Oo. Para sa inyo po, kung may parts na mahirap, ano po yung bagay na naitulong nito sa inyo? Ang malaki. Malaki na itulong sa kasi unang-una, mahirap na masarap kasi napakasarap yung makatulong ka sa kapwa. Kasi para na rin nakakapaglikod ko. Hindi man actually maglingkod ka sa government, pero maglilingkod pa rin siya. Kasi yung mga tao nangangailangan ng tulong sa itatawag. Kasi ako bukod sa paggagamot, advice. Yung bang kailangan mo rin sila ay bigyan palakasin. Bukod sa paggagamot, nagla-live stream. Para yung mga tao na may mga problema, let's say mga nadi-depress, so meron akong nagla-live ako, tapos may topic. Bukod doon, meron din akong tinatawag na mga pinapainom na yung mga herbal. Yung herbal naman, hindi naman binibili. So, nagbibigay din ako ng tip. Bukod doon, nagbibigay din ako ng mga tinatawag na kung ano yung panangga o pangontra, alam niyo ba yun? Yung amulet, di ba? Yung mga amulet po ba na yun, nagawa rin po kayo ng amulets? May mga ano din ako. Oh. So, gaano po siya ka-epektibo? Mas epektibo po ba yung amulets kaysa sa mismong gamutan? O magkadugsog po sila? Magkaano rin. Depende rin kasi sa totoo lang, kung may amulet ka naman, kung mahina naman ng signal, useless din. So, kailangan, importante pa rin yung faith. Kahit ako, may anumang bagay na hawak, kung wala ka namang faith, wala rin may tutulog. So, kailangan talaga, may base ka pa rin sa pananampalataya. Kumbaga, amulet is instrumental lang. Eh, paano ko just in case naiwan mo yun? Kung dumidepensa ka doon. So, wala. Dapat, kailangan faith pa rin ang yung pera. Yung paggamit niyo po ng social media as a medium na para nga po maka-inspire at para makatulong din sa mga tao. Sa tingin niyo po, necessary siya na gawin ng iba rin kagaya po ninyo na may gift. Kasi po, diba, since ngayon nga po, puro social media na rin po talaga. Oo, social media. Maganda po yung nagagawa po ninyo kasi mas marami po yung audience na nasasako po ninyo. May
i-advise nyo po I-advise, sa oh. ibang manggagamot na gawin din nila yun? Or talaga po parang para sa inyo, meron po kasi di bang kailangan personal talaga? Para po ba, or pang inyo lang po Pag yung gano'n? ang sarili ko lang, yun, kung may mga kumbaga sa kanila kasi, sa akin naman respeto. Kung ano yung kanilang gusto, i-respeto na lang natin. Kung ano yung kanilang layunin, kung ano kanilang mga kuha. Pero ano po mas mahirap? Yung ganun po na sa video call lang, sa post lang, or yung... Mas mahirap yung video call kasi mag-i-instruction ko doon. Kasi sasabihin mo din, depende maya hindi na yung internet. Yung signal mo. Mahirap, pero kailangan gawin. Kasi ginagawa ko kasi nasa ibang bansa, nasa malayo din sila. Pero, ko rin sila, ina-advise ko rin sila na once na kailangan, pag sila inuwi sa Pilipinas, kailangan pa rin malapakan pa rin sila. Kasi iba pa rin yun. Kaya ako lang ginawa yun kasi nga nasa malayong lugar sila. Hindi naman ako pwede makaano. Pero ako, may tinatawag na sinasabi nila na home service. Yung home service, yun nasa mga malayong lugar na pwede nila akong i-try. Pero kailangan makipag-appointment sila. Kasi mahirap kasi may mga schedule na nagpupunta dito. Kailangan kasi first come, first serve ginagawa. So sa pag-home service ko, automatic, hindi ko alam ang oras at araw. Kasi nagiging minsan nakaka 2 days ako, 3 days. Minsan pa nga, nagkakataon, may napapadagdag. Once na nalaman nila na naroon ako sa lugar na yun, di ba minsan kalimitan tayo nag-focus. Nalaman nila naroon ako sa lugar na area na yun, chat nila ako. Pwede ho ba kayo? Yung mga gamutan po na ganyan sa mga matagal, meron po bang mga pasyente na kailangan ng linggo bago talagang magamot sila o bilisan lang po rin talaga ito? Hindi naman. Kasi yung ginagamot ko umaabot lang ng bali 2. Parang doktor, sabi ko nga, hindi naman kasi pwedeng isang punta, yun na yun, instant na hindi. Kasi yung isang mong punta o observahan pa, depende kasi sa sakit, sa sitwasyon. Depende. Kung mabigat ang sakit, talagang minsan tumatagal na hanggang 3 days. Minsan, meron pa ako kinakailangan gawin pang pag-aalam. Ano po Nakarinig kayo na gano'n? Ano po yung alay na? So, yun ay mag-aalay ng anumang bagay, gamit. Bagay, halimbawa ito, or hayo. Sino po ang inaalayan natin? Kumbaga parang yun ay alay para agawin ng buhay. Para sacrifice, magpapatay ng isang, kailangan may dugo para sa kanya, para lang sa kanyang kagaling na. Yun ang ibig sabihin. Yung mga alay po na ito, meron po bang malaking alay para sa mas malaking Hindi naman, kalimitan lang naman ako. Kalimitan man. Yun lang, pinakakalimitan. sa Pero kahit hinihirapan. Ang mano kasi ginagamit ko lang yung sa pagka may mga house dressing. Nag-house dressing din ako soy. Yun, natingin sa mga bahay. Kasi naluhamat ako Ano po, like, meron po bang mga times na dinadagsa po kayo maraming tao? Oo, bigla na lang. Nakaano sila kasi nakaban. Kaya nga minsan, ano tawag dito, nagme-message ako na maaari ay bago pupunta, gabi pa lang alaman ko, mahirap. Mahirap din kasi sabay-sabay, lalo pag nag-iisa. So, sabi niyo po kanina, may mga relatives po kanina dati na ano po ba, like, yun po bang gift po sa inyo ay namana niyo po or sadya po talaga? Hindi ko rin masabi dahil kasi nung time na yun, hindi ko talaga ibigin. So, hindi ko rin ibig talaga na manggamot ako Kumbaga nung time na yun, ng kabataan ako nakatulad yun, nasa church ako Nag-choir.
Tapos umaten ako sa mga fellowship. Alam niyo naman, pag may mga fellowship na ganyan, bawal yung doon, nagulula. Ano po, may relatives ka po ba ngayon na nanggagamot din po or ikaw lang po talaga? Sa ngayon, ako na lang. Nung sinabi niyo po kanina, bata pa nga lang po kayo, nakakaramdam po kayo na meron po kayong yes po na ganito. Pero until early 40s niyo lang po nalaman na Ano pa lang, nang malaman ko siya, mga 4 days naman. sino po yung una niyong kinuha? Yung una kong ginamot, na sabi ko calling, na parang gano'n, kaya ko nalaman ko na may calling. Meron akong isang taga rito sa amin, San Pedro. Bata pa siya. May sugat siya dito sa may dito sa may malapit sa may kilat. May sugat siya dito sa may. Ngayon, hindi siya mabahaw. Ngayon, kaibigan ko yung nanay niya. Sabi niya sa akin, ihanap ko siya ng albularyo. Ganun sabi sa niya. So, inihanap ko. Ganun ang pangyayari Inihanap ko ng albularyo. Ngayon, yung daw bata, kailangan daw madala. Sabi ng nanay niya, wag na. Sabi ng nanay niya, wag na dalhin daw. Na parang bang kumasok sa isip niya, ikaw na lang gumamot. Oo, na ganun lang, instant. Ikaw na lang, anuhin mo na lang. So, ang ginawa ko, hindi ako manggagamot pa nun Ang ginawa ko, pinahiran ko lang siya ng oil ko, kasi nung time na yun, nagtitinda ako ng mga ng mga healing oil, yung mga El Shaddai, alam mo yan. So, nagtitinda ako nung time na yun. So, ang ginawa ko, pinahiran ko siya ng langis, para bang may nagutos, may nagbulong, nahipan ko yung sugat. Pero sa akin, baliwala lang yun, parang wala lang. Aba, ay dumating ang araw, sinabi niya sa akin, gumaling, nawala yung sugat. So yun, doon ako talaga nagmuni-muni na talaga may calling. Pero hindi ko pa rin tinatanggap yun So yun gumana pa rin ako ng mga bagay-bagay na talagang kung sadya. Paano ako nag-decide? Nung ako ay magse-seminar as a preacher. Kung tawagin ko sa mga born again, ay pastor. Mag-aano ko ng Word of God. Mag-seminar ako. Noong time na yon, 2010. Bali, magse-seminar ako noon. Ngayon, naka-receive ako ng isang bagay na hindi ko nagustuhan. So parang hindi ako welcome. So anong dahilan? Bakit ako, kilala ko naman sila. So imbes na ako ay, kumbaga, encourage, dinidiscourage ako. Ngayon, sabi ko, so, umimik ako sa akin sarili, saan mo ba talaga ako dadalhin? Yung sabi ko, dito ba ako dadalhin mo o by ibang lugar na pagdadalhan sa akin? Yun. Lumalis ako na parang wala sa sarili. Kumbaga, hinanap ko na yung sarili ko. At doon ko napagtuunan ng pansin, yung sinasabi ko sa inyo, mystical mountain, na parang narinig ko lang yun, na wala rin akong kasama nung magtrabaho. Solo ako. Umalis ako na may guide ng prayer. Ang guide ko lang ay yan, prayer. Yun. Hanggang sa'yo na, maglaon-laon na. Doon ako nag-start. Ano po, like, sa tingin niyo po, dito niyo po ba nakahanap sa sarili? Like, masaya po ba kayo sa ginagawa? Oo naman, oo. Although sabi nga natin na medyo may kahirapan, may challenge kasi syempre hindi mahanap buhay ito. Pero masarap kasi yung nakakapag-fulfill. Tsaka una sa sarili ko, lalo na yung pag-home service, mahirap yung home service kasi nag-ano ka nagbibiyahe ka. Kumbaga sa katulad ko rin, sa edad ko rin ito, nakakatulong din kasi nakakatanggal ng stress ko. Nalilibang ka din yan. Diba? Nakakapagpunta-punta ka sa ibang lugar. Kasi bukod sa pagiging isang pagiging faith healer, vlogger ako nag-vlog ako
So, nagagamit ko din. Pinagsasama ko na. Yun. Hindi po ba sobrang haba po yung naging proseso bago niyo po siya nabili? Kasi Oo, mayroon. alam niyo nga po na maraming challenge, Oo. na mahirap. Financially talking po tayo sa Sige. financially po. Gano'n po kahirap na ito po yung pinili niyo na landas? Like, meron po bang times na nag-short kayo sa pera? Or, kasi inconsistent po ito, di ba? Hindi po May oras na minsan ay as in wala. As in talagang wala ka naman magagawa kasi pagka may lalapit sa'yo na pasyente na tatapatin ka, alangan naman sige mo. Kung wala talaga, alangan naman dumudukutin. Ang pinakamahirap sa aking sitwasyon na kailangan talaga meron kang income, yung pupunta ka sa ibang lugar. Na kung minsan minsan dumanas ako talaga ng utang. Bakit ang pinuntahan mo? Bibigay sa'yo gano'n, hindi mo naman pwede pilitin sila. Kasi yun ang sitwasyon nila. May pagkakataon talaga kailangan mag-shoulder ka. Kaya kung minsan nagsasabi na rin ako na yung transportation, kasi mahirap hindi balik kung ano yung gastusin nila in-explain ko na rin sa kanila. So, kung sila man ang pupunta, kahit magkano ibigay nila din sa akin, wala problema kasi sila pupunta. Pero pag ako pumunta, pinakamalayo kasi napuntahan ko alam niyo siguro yung Abra, Bicol. Nakarating ko na home service yun Bicol, Quezon, pati Batangas, yung mga yan, Lipa. May ano po ba? Saan po kayo nakatira po? Ito yung gamit ako, yung bahay. May kasama po ba kayo sa bahay? Mga ano ko lang, mga kaibigan ko lang din. Pero talagang totally nagsusolo. Currently, wala naman po kayo ibang sinasustento. Wala. Sarili ko. May mga kapatid, pamilya. Sa tingin niyo po ba makakatulong if mas kikilala ng gobyerno yung mga kagaya ko ng mga kagagamot para po mabigyan kayo ng support? Kasi po, para na rin kayong doktor kasi gumagamot na rin po kayo. So, sa tingin niyo po, magiging tulong po ba kapag na-recognize po kayo bilang parte po ng mga maaaring bigyan ng tulong financial? Sa akin is, maraming salamat. Kung sakali. Kasi mahirap din naman kasi mahirap din naman kasi umasa Mahirap din naman mag-aim ng isang bagay. Pero kung darating yun, why not, diba? Malaking tulong. Pero hanggat maaari, mahirap umasa. Mahirap din na sa isang tao. Kailangan din mag-push ka. Kaya minsan gumagawa ako ng paraan sa yun yung sinasabi ko yung agima, kasi katulungan ko. Kasi pag pumipili sila, malaking katulungan sa amin. Dagdag sa amin. Kasi ang paggagamot, hindi naman yan presyoan paano kung nilalagdat lang? Alam mo, sigilin mo yun na mahal. Hindi naman kasi pwedeng sisigilin mo na gano'n. Kaya lang naman ako nagsasabi talaga ng presyo. Huwag talaga mangingibang lugar ako, lumamasahe ako. Kaya nagsasabi ako, kung kaya niyo sagutin ako masahe, diba? Tapos yung ginagamit materyales sa kanila, let's say gagamit ako ng mga ibang kandila, maliban na lang kung wala talagang gagamitin. Lahat naman kasi ngayon, sa totoo lang, lahat bumibili. Wala naman ngayon libre. So yun, ang minsan magiging mahirap yun pagdating doon sa mga financial. Kaya sabi ko nga sa'yo, sa kanina sinabi ko kanina, yan yung talagang kailangan. Bago ka maling sa mga gamit, kailangan pag-iisipan mo. Kasi unang-una, diyan ka susubukan financial. Kasi dati ako nag-work ako sa company. Oo. Doon po sa home service, di ba po sabi niyo po may mga dinadaos po kayo? Tapos sabi niyo din po na silang po isang araw yung gamit. Oo, depende. Nag-isip po kayo. Depende kasi, gawa ng katulad doon, halimbawa may ginamot ako. Pag may ginamot ako, halimbawa, nakita gumaling ka, magkukwento yun So dadagdag yun, aanakin ng aanak. Hanggang sa mausisa mo
pwede ho ba, kaya huli ang inyong balik? Aalis at sukat ako, may hahabol. Pero sabi ko, ay mahirap naman din ako mag-stay agad din. Dahil may another akong schedule. So kung gusto nyo talaga, i-chat nyo ako para maano uli kayo, maservisyo. Gawa na kasi pag once na nilapatan ka, hindi kasi pwedeng isang lapatan lang. Pwede ka nun makargahan uli para hindi ka magamot. Parang talagang tuloy. Oo, kasi may ginamot ako, ayan sabihin ko sa inyo, may ginamot ako, Romblon. Malayo yun. So, yung sa Romblon, ay ano pa nun, mahigpitan pa. Kumbaga, video ko lang kami. Ngayon, yung pasyente, talaga kailangan gamutin, may hina pa ang loob. Tinitiyan siya na dinoktor ipakan, hindi rin gumagaling. So, nangyari noon, sabi ko, advice ko, kung maaari, madala na dito. At least monitor ko dito kasi marami akong pasyente eh. Hindi ko naman lagi maaano siya kasi lalo nang pag kami mga video call ako, online ako, hindi ko siya matatrabaho. Maliban na lang ako hindi busy. Kung dito, mamomonitor ko, anong nangyari? Noong pupunta na na meron na siyang yung papers na, di ba meron ganon, yung kailangan merong, tawag dito, yung sa travel, yung yung papel, di ba nung pandemic, oo, travel pass, yun, noong dadalhin, para hindi ko magamot. Sipin mo yung kaya nga sabi ko, mahirap, kailangan ko sadya talaga pag magpapagamot ka, kailangan dire-diretso. Kasi once na nalaman nyo nun, gagayanin. Tutuluyan. Kahit po, hindi po ba yung nagpapagamot? Kahit po ba yung mga ganun? Kailangan mo lang parang yung session pa po? Obserbahan ko. Observe. Meron mang iba, sinasabi siya na okay na. Okay na, nagsasabi sa akin. Kaya minsan kinukuha ko kasi ang hirap. Para at least ay mag-message. Hirap yung mag-aantay ako sa may mga dumadating, hindi ko naman maintindihan yung mga schedule ako. Mahirap yun. Meron kasi din iba, nag-aantay sa wala. Meron ganun. Aantay mo, tapos yung pala, hindi pa nagtutuloy. Mahirap. Na-apektuhan ba yung schedule ko? Diba? Kung may mga appointment ako, okay na. Naika-cancel ko tuloy. So, yun. Doon po sa pag-vlog niyo po, nung nagsimula po ba yung content niyo po ay sa pag-vlog? Hindi no. Iba-iba. Kasi ang tao kasi, iba-iba naman eh. Kasi hindi naman pare-pareho. Sa akin na nga, based sa aking opinion, iba-iba naman ang gusto ng tao eh, di ba? Kung sa okasyon o sa handa, kailangan kasi iba-ibang putahin. Kasi pag yun ang putahin mo, maumay sila. So, meron ako doon sa aking vlog, merong about yung tropa. Kasi iba may sa mga tropa. Minsan may mga road trip, adventure, kung saan yun. May mga tungkol sa kababalaghan. Ano po ba? Gumagawa rin po ba kayo ng gayuma? Gayuma. Nagtatanggal. Nagtatanggal ako. Tanggal, hindi po. Oo, huwag naman gayuma. Oo. So, yung gayuma po ba na, yung hirap po siyang tanggalin or kaparas lang din po na ito? Iba kasi yun. Hindi naman kasi yung sakit. Hindi sakit ng tao yun. Kung baga, halimbawa na siya, yung gayuma kasi ay, alam niyo ba yung gayuma? Ang gayuma, ito isang uri ng pangit. Na kung saan ay pinasusunod ng isang tao. Nasabi nito. Gano'n po katagal yun para matanggal po yung gano'n sa isang tao? So, kailangan, ginagawa ko kasi muna, ang proseso ko hindi naman pare-pare. Ginagawa ko muna is pinasusunod. Pero kailangan yung taong yung pasutasan. Kailangan hindi yan. Napalito. Kasi kontrolado siya eh.
kailangan gagawa ka ng way para na. Ganun ginagawa ko sa step. Excuse me. Ano po ba? Ano po? Like, masama po bang epekto ng gayo kapag hindi po natanda? Oo naman. Sunod-sunuran kasi sa tao. Diba, halimbawa, may isang tao ko na gusto mo. Gusto ko mapasunod, gusto ko makagusunod, gusto ko na mahalin ko ng tao. Yun na, yung bibigyan ko ng pagkain, tapos may ilalagay para sumunod. Gumagamit din kasi ng mga litrato. Eh ngayon naman may social media na may Facebook, kayang-kayang screenshot ang inyong mga photo. Meron naman na gayuma na kahit hindi ko muna ng picture, through imagination. Bawas, imaginasyonan ko isang tao, kilala ko yung tao para magayuma. Pero masama yun, pero hindi maganda yun. Hindi ako po kasi ako napapatingin po sa mga image po sa likod. Oo, okay lang. Pwede ko po bang itanong ano po sinisimbolize? Alin doon? Like yung mga triangle po sa Yun yung ano lang, na parang pang-attract. Kumbaga, halimbawa, pag may masamang intention, yung iba naman, ang iba naman dyan, yung pang sa customer, attract na para magandang paso. Para magtagumpay sa ginagawa ko. Yun ang mga tinatawag ko sa mga lucky charm. Yan ang mga ang tawag kasi dyan mga talandro. Oo, talandro. Di ba may nakikita kayo yung mga sa towel, sa panyo nilalagay, yun. kulay-pula. Oo, yan. Yung mga jars po, ano po yung... Alin dyan? Yung mga to. Depende naman sa iyo yun eh. Depende rin naman sa iyo. Kasi yung sa akin kasi ay parang symbolic lang din. Kumbaga, inaano ko lang yan. Gabitin, parang pang ano lang. Depende sa iyo pamamaraan na. Ano ba? Like, pwede po pa-explain ko yung talandro? Yung talantro kasi, yun yung mga yung mga papel na yan na may mga sulat na mga orasyon. Yun. Na ilalagay din minsan sa panyo, na nilalagay sa pinapanyo sa ulo. Ano pong purpose po? Kasi para din yan isang uri din ng amo. Panangga. Ano po? Pag naggagamot po ba kayo, may mga preparation po kayo ginagawa pag magamutin po. Kasi ako, bilang manggagamo, sabi ko nga sa iyo, iba sa akin ay pamamaraan. Hindi ako nagtututo. Kumbaga parang umaayon ako kung ano yung maisip ko. Ano yung i-dictate sa akin. Kumbaga parang may nag-dictate sa akin, yun ang inaayunan ko. Para mas lalong effective. So ano po, like paano po maging process po ng panggagamot? Halimbawa, meron akong inihanda ganon, pero pag binilungan ako ng ano ko, huwag iyang gamitin mo, hindi ko gagamitin. Per case. Ganon. Sabi ng gagamot mo natin, may bumubulo. Oo. Na hindi ito. Kaya hindi ako naghahanda. Ang ginagawa ko lang, hindi mawawala sa akin yung langis, band paper, pero yung sa kabuuan, wala. Hindi ako nag-ano, hindi dila. Yung mga oil po na pinapahid mo po, kaya po ang gumawa na Ako naglagay, tapos naglagay sa langis. Mahabang proseso din yung naglagay sa langis. May mga kahoy-kahoy yun, yung mga iba-iba, nilalagay. Na bago ako maglagay, noon, siyempre, inaano ko muna bago ko. Hindi lang ako basta naglalagay. Kung baga may nasusunod, meron bagang, hindi ako nasusunod. Kung baga sa pamamagitan na nagkagay. Di ba pagka nag-ano ka sa Holy Spirit, hayaan mo antayin mo yung guide ng Holy Spirit.
Parang ganun. Lang ako. Makatay ka lang. Sige po, okay lang. Okay lang po. Sige. Sige, sige. Paano po yung paggagamot niya pag tinatawag ko? Pag Tinatawag. ayun na nga yun. Yung kanina pinakita ko sa'yo. Yung, di ba, gumamit ako ng kamatis. Ano po yung tinatawag? Tinatao is yung kinukulang. So, para ma-confirm, di ba, nag-demo ko kanina, yung ginaganyan. Kasi once na ang daliri ko ay itinapat kong gano'n sa kanyang paa, sa finger ng kanyang mapapaiktad yun, masasaktan yun. Dalawa klase yun ha. Pag sobrang masakit, mararamdaman mo. Di ba sinabi ko kanina sa kanya, ano sabi niya? Di ba parang may tumutusok? So yun. Ibig sabihin nun, may sumasagbahay sa kanya pag gano'n. Kasi sinabi niya ko nun, bumibase yun kung ano yung hawak ko. Yun yung mararamdaman kung anong gumagawa sa kanya. Sabi niya, di ba? Sabi niya may parang may tumutusok ng karayong. Ngayon, para ma-confirm ko talaga, gumagamit ako ng sinasabi ko nga ito. Napaliwanag ko ito. Di ba? Yung tawas. So, di ba may lumabas? Yun. Ano po, like, yung sa tao, ano po, tinatao, ano po yun, gawa po siya ng buhay na tao or ano po? Gawa ng buhay ng tao. Kumbaga sinasalubahan siya. Binibigyan niya sa akin. Ano po nangyayari may mga kulang? Ang kulang kasi, marami kasing klase yan. Yung katulad ng barang, at nakulang din yan. Yung palipad hangin, kulang din yan. Ang kulang, yung bang tao, halimbawa ikaw, nakainitan kita, yung inggit na inggit ka. Yun. Di ba sa atin, di ba yung pwede ba sabihin ito? Di ba sa iba yung pag naiya mo, pinapapatay, di ba? Di ba? Nag-hype sila ng iya, di ba? Parang gano'n. Kumbaga nag-hype sila ng isang makukulat para kailangan sila. Tanong ko lang po, same po ba yung daw-daw po na sinasabi at saka Ano no? yung daw-daw po na sinasabi at saka po gayon? Magkaiba yun. Kasi yung daw-daw kasi ay parang na rin yung kulang. Kumbaga nilaso ng isang tao para magkasakit, para mamatay. Ang gayuma kasi, ito yung ito isang uri ng mahika na ang layo nito is sa pilitan makasunod ng isang tao. Sa pamamagitan ng gulong o orasyon. Yung kulang po ba kailangan na directly siyang gagawin or pwede po basta kilala yung tao? Gagamutin ko or kukulamin? Kukulang. Pwede hindi directly yun. Oo. Bawa, maiimot ako sa'yo. Kasi nung araw, kailangan gumamit pa ng mga bagay na gamit sa buhok. Ngayon hindi picture o di kaya kilala ka ng tao, imahinasyon lang, kaya na. Yung kung ba sa imagine ng itsura mo. Parang, nag-improve. Nag-improve na yung way nila. Yung panggagamot niyo rin po, di po ba, parang nag-improve na rin po siya kasi kamay na lang rin po yung ginagamit niyo po ngayon. Sa tingin niyo po ba may mas ipag-i-improve po kayo sa mga susunod po na Sa akin kasi, basta ako, tuloy-tuloy lang yan. Kasi mahirap naman sabihin mo gano'n. Baga para sabihin mo naman mayabang ako.
Pero sa akin lang, kasi habang tumatagal yun, wala kasing katapusan yung pag-aaral. Para sa akin hindi kasi pwedeng huminto pa lang sa sambagan. Habang tumatagal iyan, lalo ka na-develop, lalo na i-enhance yung power mo kapag ituloy-tuloy. Pero kailangan din, bilang ikaw manggagamot, kailangan maging mababa. Hindi pwedeng kung meron ka na, magiging matapang ka, magiging mayabang ka, magiging mapagkalaki ka. Kailangan pa rin, yun pa rin ang aking natutunan, na kailangan manatili ka pa rin nasa baba. Ano man ang iyong maging katayuan sa buhay, kailangan na lang. Nandun pa rin yung kailangan pa rin. Yung sabi nga, hindi ka makakarating sa iyo para kung hindi ka lilimit sa iyo. Ano man ang nangyayari niya na dapat ipagpasalamat. I-guide ka pa rin. Gaano na po, yung buwan po ba, marami-rami na po ako kumonsulta po sa inyo. Kailan? Sa parang po ng taon. Ngayon pa simulan ka, mga ilan pala. Oo, kasi ano pa lang. Araw-araw po ba kayong may Oo. Walang pinipili, kahit linggo. Minsan may sumisimba sa Father Pio, sasabihin nila, pagkasimba nila ng Father Pio, diretso dito. Meron naman minsan, minsan alauna ng gabi alauna ng gabi. Kasi ako, katwiran ko kasi, sabi ko nga, ano ko ito, itinanggap ko ito eh. So, kailangan maging natibo ba tayo dito? So, kailangan, anumang oras, kailangan ng serbisyo mo, kailangan hindi ka umarte. Hindi ka mag-inarte. Kasi kaya anong oras siya, puntahan ka, pupunta ka. Kaya minsan may dumadating dito, minsan may kasama ako, natutulog ako, kapag may pasyente, nagpapagising. Alauna yan, pag sinabi nila, pwede mo ba kayong sunduin namin? Doon, doon tayo kami pumunta, doon sa ano. Sabi ko, sige, kaya handa ko lang dami. Merong alauna na punta, merong alas 4. Susunduin ako Bukod pa yun bukod pa yung kararating ko lang, galing misyon, biglang nandiyan na, nag-aabang. Ano po, sa palagay niyo po, yung gift po na nasa isang tao po, yun po ba ay namamana or kusa po talaga? Meron, ako naniniwala, meron namamana, meron gift talaga. Oo. Naniniwala naman ako, meron namamana, meron siya talaga pinagkala. Yung barang po ba, tsaka po yung ulam, isa lang po. Kaya ba yun? Pero yung ulam kasi, parang yun kasi pinagraban. Yung kasing barang, ano yun kumbaga merong mga tumutubong sulat sa katawan. Tapos may, excuse me may lumalabas na mga hayop. Yun yung tinatawag yung barang. Pag meron po mga black magic na sinasabi. O yun. Black magic parang yung yung tinatawag yung para sa sa gayon. Ginamitan ng black magic. Ano po ba yun? Black magic marami. Pwedeng sabihin natin na sa sugal or di kaya meron silang binili na, di ba meron kayo na-encounter na gano'n, ginamitan ito ng black magic para ma-possess at makuha yung isang bagay. Yung mga ganito po ba na gift, kaya may possibility rin po baka kung gusto nyo na gumamit din po kayo ng black magic. Kasi sa akin kasi, ang black magic kasi sa iyong masama. Kumbaga, labag yun. Kumbaga, mawawala yung Kumbaga, ayoko kasi gawin. Meron din nag-ano sa akin mga una. Bilang ako manggagamot, pinag-aralan din namin. Kasi pinag-aralan ko, hindi dahil para gawin ko Pinag-aralan ko para malaman ko kung paano kontrahin. Kasi ang manggagamot kasi, dalawa kasi yan ang katangian mo either gawin mo mangkulam
O gawin mo lang hanggang basta. Kasi pag kukulam, kasi ano ka dun papatay ka dun. So sa akin ginagawa ko sa iyo, mas medyo na nakakatulong ka. Pero may mga lumapit na po sa iyo. Oo, nag-o-offer. At minsan, nagawa ko naman, tinatanggap ko, pero binabalik. Kasi bakit ko babalik ka rin? Bakit ko tatanggap? Kasi naawa naman ako, may gawin doon sa iba. Pagawa. Kakaawa naman. Binabaliktad ko na para maging ang sitwasyon niya. Kahit pag ganun ang offer, sinasabi. Meron kasing pagsisinungaling ng mga kabuti, di ba? Dalawa naman klase yun. Merong sama-sama, meron sa mga kabubuti. Tanong kayo. Ano po, like, pag po kayo nagkasakit po kayo, like, ginagamot niyo po sa sarili or nag-ano po kayo sa inyo? Sarili ko. Sarili kong ginagawa. Let's say nangyari yung sa akin nung summer, yan umaba. Nung summer, nagkaroon ako ng sakit, May 19 ang birthday ko. So May 15, alam niyo yung San Isidro Sur, di ba? Nagpunta ako doon, nagkasakit ako. So nilagdat ako, pero mo imagine doon hanggang May. Hindi ako makakain. So kumahina ako, tapos nung time na yun na mahina ako, dyan kumante yung mga kalaban. So dumating sa punto yung sinasabi mo na nagkabaroon ako dito ng mga rashes. Dito, mga rashes dyan dito sa mga. Pero yun nga, sabi ko nga, kung mahina loob mo, hindi mo magagamit. At saka siyempre, pananalig mo rin. Kaya sa katuwiran ko kasi, paano ka makakapaggamot kung ikaw mismo sarili mo? Hindi mo kayang gamutin ang sarili mo. Hindi ba? Gumagamot ka ng mga pasyente. Paano pag dumating nga sa puntong ikaw, sarili mo? Kahit pamilya. Family. Oo. Ano po ba? Mas mahirap po bang gamutin yung pamilya mo? Hindi naman din. Kasi depende. Kapag ang pamilya mo may pananalig din, naniniwala sa'yo, nagagamot ko eh. Hindi rin naman. Oo, kasi importante pa rin, nananalig. Yung iba kasi kaya hindi nagagamot, maaaring hindi nananalig. Mahirap kasi gamutin yung tao hindi nananalig. Imbes na bumamot, tapos kukontrahin pa. Kailangan kasi ang magpapagamisin, naniniwala, sampalataya sa isang tulad. Ikaw tumara, sabi niyo po, marami na po kayong nakabang. Ano po, sa mga nagamot niyo na po, ano po yung pinakakakaibang case na pasyente? Meron kasi rin pumupunta dito na kagandang aso. Yung kamandag. Tapos meron din pumunta dito na hindi nga sinasapian na parang wala sa sarili. Yun. Tapos yung bara, yun, kalimutan. Nabiglaan yun. Nabiglaan. Tapos minsan may oras na meron akong pasyente dito na dapat sana ang gagamutin ko lang anak niya. Pero napunta rin sa kanya. Kasi, bakit? Kasi naramdaman ko, yung tinatawag na energy ba? Na-connect sa akin na may kakaibang energy ako naramdaman sa iyo. Na nakita ko. Na share natin ng paano sa akin. So, ibig sabihin, meron yung tinatawag na yung palgan ako kung saan may sabi. Yun. Mga ganun pangyayari minsan na hindi ko inaasahan. Nagamot ko dito. Yun. Marami kasi merong iba naman na yun nga, lumaki siya. Pinasupa. Marami. Yung mga yun nga, nalaso, nagayuma. Yung sabi po niya, Nagre-reading din. Sige, tuloy. yung sa sabi po, totoo po ba na pwede siyang lumipat sa ibang basta napaalis niyo na siya sa katawan? May posibilidad, depende. Depende sa sitwasyon.
Nasa ano rin naman yun, nasa paggagamot din. Oo, nasa paggagamot din. At saka ito, ganito yun. Let's say, halimbawa ka na dito, ginagamot kita, nandun siya. Pwede tumaransfer. Kahit anong sakit. Kahit hindi sinasakit. Wala siya, may ginagamot ako na may ano siya, may mga kalipadaan. Pwede yung mag-transfer sa tao yun. May ginagawa po ba kayo na sa parang kung hindi ko mag-transfer sa tao? Ina-advise ko na doon ka muna. Doon kayo lahat. Huwag doon sa pinto. Limisan siya. Pwede doon, huwag lang doon sa pinto. Doon kasi lalabas yun. Sabi niyo po nag-reading po ba? Oo. Process po yun? Ay tinatawag na aura reading. Yung tinatawag na aura, yung aura reading, yun yung binabasa ko sa Okay. ayun. Sa mukha pala. Yes, oo. So yun, alam ko, dosado kayo dun eh. Paano niyo po siya ginagawa? Bisa sa lahat, kung ano yung minsan mapo sa isip. Sa isip, sa utak ko, na nakatuno ko sa'yo. Yun. Pag nabasa ko sinasabi ko na. Sinasabi, di ba tinatawag yung sinasabi yung mga vision? Yun po mabasa, mahaba na istorya natin. Oo, nag-aura rin. May time na gano'n. Yung once na may pinabasa ka sa akin tao, bilang bumanggit ka ng tao sa akin, ilang larawan ko sa iyo na kahit hindi ko siya. Meron ganun tayo. Meron din time na gumagamat ako na kahit na minsan, di ba minsan sabi ko video call, paano kung walang loob yung pinahihintulutan ko na yun sa pamamagitan. Mag-uusap ko yun hindi. Meron kasi akong nasa video. Ganun. Kaya ganun sitwasyon. Ano lang po, hihingi lang po ako ng permission niyo. Yung mga video clips niyo po sa YouTube channel niyo po, pwede rin po ba namin siyang gamitin sa documentary? Oo naman, Ilalagay po. wala namang problema sa Feature po talaga na. Oo. Ano lang, pumili na lang kayo doon. Meron tungkol doon sa mga third eye, meron tungkol doon sa lucky charm, meron doon ako minsan na ako mensahe. Pumili na lang kayo kasi may mga throwback. Diba, ano yung magagamitin yung mga artista, diba? Hindi na yun. Kung bagay yun na lang mga Kasi lang po, normal po ba yung isang tao na nakaka-sense po ng parang po na may something po na nasa tumatas ng balahibo? Normal po ba? gusto mo maramdaman mo. Sino sample? Hindi, hawak lang. Hawak lang, touch lang. Sino pwede? Para ma-explain. Mahirap kasing explain ko ng touch lang ha, touch. Anong randa mo? Nung hinahawakan ka? May naramdaman ka? Hindi, yung... Kasi ito, alam ko, may lamig to. May ka lang pala, Brian. Ako, pakulat ang libid na. Ano? Pinilaga ka, no? Sige. Nag-iulat po kayo. Oo. Naman mo, no? Randa mo. Nag-iilot ako sa pamamaraan, ginagamit ko lang. Parang touch.
Para matanggal yung lamig. Di ba? Sinipitan mo. Kasi pag hihilot ko, ano dami? Okay, sa'yo ko lang iyo. Sa pamamagitan lang ng Hoy. Seryoso kasi. Seryoso kasi, yung mga ito hindi kasi seryoso. Nakalo kayo ha? Nakalo. Nasama kayo, edit ko yan. Ayaw kasi sumeryoso. Yung hawak lang, mararamdaman mo niya yung touch. Diba? Tama na. Ano dinami? Pinapahirapan naman si Ate Julie. Pinakita ko lang naman sa iyo, yung maramdaman mo. Hindi, ipakikita ko lang sa iyo. Kasi Rivero hindi, ikaw lang. Para seryoso. Kasi sila, hindi sila seryoso eh. Yung maramdaman mo lang kasi ikaw yung nag-ano. Oo, di ba? Yun yun, para malaman mo lang, yung kung meron bang energy ka nararamdaman. Sige. Ano nararamdaman mo? Yung para pa may kakaibang diba? Saan po meron? Diba? Diba yung nararamdaman mo, diba? Yun, kaya ko lang kayo tinats. Yun para maramdaman nyo kung ano yung kakaibang energy yung pag ginawa kayo. Yung iba naman iba eh. Ipagtakot ka talaga. Anong tuwan mo? Diba? Hilo? I-edit nyo na lang. So may tatanong pa kayo. Okay lang po ba if magpapakilala? Meron dito, sa totoo lang, sa India, meron dito na matigas ang ulo sa mata. Diba? Matigas ang ulo, pasaway. Ay makikinig sa payo. Diba? Meron mahilig dito na gala dito, gala dito. Diba? Okay lang po ba if bibigyan po namin kayo ng close up? Nas magpapakilala po kayo, ano po yung ginagawa niyo, saan po kayo nakatapos? Kung anong Ipapakilala niyo po yung relasyon, Parang ganito. ano lang yung parang may ginala. So, Ang pangalan niyo po. tapos kung ano yung ginagawa ko. Introduction lang po. Sabihin nyo pag may ginagawa. Kidnap ba? Wait lang po. Ako nga. Wait lang. Okay. 1, 2, start na po. Ako nga pala po si Apo Joey, taga San Pedro, sa Pitas, Batangas. Isa itong spiritual healer and hour. Ang bukod ko ay isang vlogger. So, sa mga paggagamot, ito ay isang kaloob na binigay sa akin ng ating Panginoon na kung saan ay na tayo ay binayaan ng ganitong pambihirang kakayanan upang sa ganun makapagdito sa atin. At ito naman po ay nagawa ko sa pamamagitan ng lakas na kaloob niya. Sa pamamagitan ng aking daliri na kung saan ay pinagkaloob niya yung tawag na healing power.
At kung meron po kayong gusto malaman tungkol sa akin, ay meron po akong dokumento tungkol sa akin po YouTube channel na Apo Joey's Vlog. Yun po ay Apo Joey's Inspiring Stories, na kung saan po ay nakadokumento lahat ito ng mga nagamot ko, mga may sakit ko sa ibang lugar. So, sana po ay huwag niyo rin po kalilimutan na takilikin bukod po sa akin po YouTube channel, yung aking Facebook, Instagram, yan po mga ginagamit ko po. Maraming salamat sa inyo lahat, sa inyong pagpunta dito. God bless you po. Kami na yun. Ay, ano po, pwede po namin i-review po ba ito? Okay lang. Okay lang. Oh, dali ka. Why? What's that? Maraming salamat muli sa inyong panonood. Itong pong aking vlog. Ako po'y nagpapasalamat din sa mga estudyante na pumunta po dito at yung pong kanilang ikinontribute. Nag-effort po sila sa akin at maraming po salamat sa inyo. Sa inyo po mga kaloob. Nawa po ay patuloy kayong pagpalain ng Diyos at unay hangad ko na kayo makatapos sa inyong pag-aaral. Na sa ganon ay ito na yung maibahagi ninyo para sa mga mahal nyo sa buhay na nagpalaki sa inyo at nagpag-aral. Hangad ko na kayong lahat ay magtagumpay. Matupad ang inyong mga pangarap. Marami po salamat sa inyong panonood, sa inyong walang sawang pagtangkilik. Kung nais nyo po ng mga katanungan o informasyon tungkol sa akin, meron po akong Facebook account, meron po akong Instagram, may TikTok din po ako. At gayon din po ito yung YouTube channel na Inspiring Stories. Marami po salamat. Abangan nyo pa po ang susunod ka pa pong vlog. Bye-bye po and God bless you po.